tiga-Pulantang mo dyan. Special na biyahe to. Sino-sino ba? Pa-shoutout naman yung mga kabarangay natin, tsaka kamag-anak. Timog boys dyan. Sa mga tiga-Pulantang mo, mga kamag-anak ko dyan. Shoutout sa inyo. Guys, kasama ko dito ang aking kaibigan, kababata, si Jobert. Say hi to the vlog. Turuan naman kami tungkol sa Grab. Baka may mga viewers ako na gustong pumasok sa Grab. Ano bang sa Grab? Ano ba kailangang requirement? Basic. Mga TR, mga tayo. Yung kailangan ba ang kotse mo anong model? Sa kotse, sa 2022 na yata tayo. 2022 ang sa ngayong 2024. Basta pasok pa yon 2022. Oo, 2022 ang kailangan modelo. Yun ang pinaka matandang model, 2022. At tapos hindi mo naman kinakailangan sa'yo nakapangalan. Hindi, basta kaya lang ang lalabas na operator yon, driver ka lang. Nung may-ari, magiging operator mo, yun ang kailangan mo ipasa papel sa kanila. Yung mga requirements na hindi sa'yo, puro papel. So operator pa rin? Operator pa rin. Ang laban. Ikaw lang magiging driver. Mga magkano naman kailangan para maging accredited na yung unit mo at magkaroon ka na ng application ang pinaka main na goal mo, di ba? Registration din siya. Mga rehistro ang kailangan mo ipasa kanila. Tapos yan, pagka mag-apply ng driver, NBI, ganyan. Sa kung magkano gastos, di ko sure kasi yung mga pension ko mga nag-ayos kasi magkano nagastos nila kung ano ba mga involved ang gastos sa part mo bilang driver at saka sa operator? Halimbawa ikaw driver, ano ba, NBI clearance, ano ba mga requirements? Ayun, mga NBI clearance, yun lang naman ang kailangan hingin sa inang Siya ngayon hindi ko ganong kabisado pa yung dahil pati yata tax meron na ngayon hihingi na ng BIR ngayon Sa driver o sa operator? Sa operator. Yung operator ba private ownership ng owner ng ng sasakyan, di ba? Kaya nga Pwede ba yan? Basta ka ng Grab ngayon, inahanapan ka na ngayon. Ako halimbawa, private owner ako ng isang sasakyan na qualified naman para sa Grab. Pwede ko mag-apply. Magpapasahin ka ng gano'n ng BIR, ng mga ano-ano. Sa estimate mo, mga magkanong kabuuang magiging puhunan bago ka maging Grab driver para makapag-apply ka, para ma-accredit ka na or ma-qualified ka na kasi marami lumalabas ng yung mga peke na agent mga agent na sa mga agent gumagastos na hanggang 50,000. Agent, pero sa mga nangyayari naman. Nakakatakbo naman. Kaya lang hindi yun yung normal na gastusin. Hindi normal. Kung gagastusin mo ng ng legal siguro, baka nasa 15 doon. Yan siguro yan. Sa haba ng proseso. Matagal ang proseso. Sa pareho. Sa normal na paraan. Kung dun sa 50,000 halimbawa na may expedite, may ba doon? May expedite ba doon? Mabibababilis ba yan? Pagka sa pag may slot, 1 month lang kaya kang tamakbo. Gano'n. Sa matagal. Naabot ng 3 months, hanggang sa 5 months yan. Kasi wala So pinag-uusapan natin Grab. Ano bang ng Grab? Sakop ng Grab kapag ikaw na-accredit? Anong probinsya? Ayan, Cavite, Laguna. Minsan nga nakakapag-Tagaytay pa kami Tapos Manila. Basta hanggang Valenzuela lang. Yun yung network ng coverage ng Grab. Hanggang Valenzuela lang siya. Minsan may kahit pa paano may pumapasok pa rin may kawayan. Napakadalan. Tapos hanggang Laguna to silang Cavite. Cavite ganyan. Basta halos lahat ng buong Cavite kuha siya. Given naman yata na merong cut ang Grab standard naman yun magkano bang porsyento ng Grab sa may sa isang transaction? May 20%, may bakit nag-iiba? kasi meron mga yan
kumbaga parang level na. Merong member, silver, gold, tsaka itong platinum. Tulad ako, naka-platinum ako, nasa 17 ano na siguro, 17% Ang kinukuha ang sa'yo? cut sa'yo, ang sa cut sa akin. Oh, mataas yun ha, platinum. Ano, ibig sabihin mababa? Pag yung mga member, nasa 20% yan. Paano mo na-reach yung platinum mo na sa status? dami nung rides mo. Ayan. Experience. Pag binigyan ka ng ng Grab ng 405 na booking o rides pala in 1 month, pag na-reach mo yun, nakuha mo natapos mo yun, yan, pasok ka sa platinum. Pag bumaba ka doon, alam ko ang gold ay 345 yata, ayan. Mini-maintain pa rin. So bababa ka talaga rin. Hindi forever yun na once na na-reach yun, mo. maintaining. Mahusay din, ano? Kaya kami siya, pagka nagpabaya sa hindi ka gano'n nakakabiyahe. So mas masipag ka pala, mas nakakababa ka ng interest ng nakukuha sa'yo ni Grab. Tapos, platinum, meron kang 6 pesos rebate kada booking. Meron pa rin Nakukuha mo returns, yun kaya may incentive. Quincenas katapusan. May incentive na yung pagiging masipag mo. Sabado at Linggo, meron naman po. Depende rin na hindi pare-parehas. Meron, katulad sa akin, 46 sa ride. Yan, hindi ko nakukuha talaga, mahirap. Yung iba nakukuha naman. Hindi mo na-achieve yung quota na yun, Hindi pa ganun, hindi na ganun kabata yung katawan ko Oo, tama naman. Hindi naman. Pero tingin mo, may nakakakuha? Marami. Yung iba nga niya, may kakilala nga ako siya, may 600 pa mo biyahe. Patayan, ha? Talagang. Lagi, mga kaya ng katawan nila. Kaya ng katawan. Tsaka yung iba, depende nga, nung nabubunasan yung natatapat sila pagpunta nila sa area, may maisasakay sila agad. Ang Grab naman wala naman problema sa app. Lagi naman siyang online. Wala naman. Wala naman. Depende, pagka minsan nag-update, normal naman yun. Gano'ng katagal sa isang araw yung mga Saglit lang yun. Maintenance yun application maintenance ang tawag nila doon. Saglit lang. Hindi ko naranasan na matagal na minuto lang, ganyan lang. Yung downtime nila or yung kanilang availability. Okay na yan. Kasi araw-araw ina-update din namin yung apps namin para updated lagi din. So, anong sabi mo? Isang buwan ba? Karaniwan yung nagiging proseso ng application? Ano yung registration nun? Good for how many years? O ba? Ano ba? Meron ba renewal yun? 7 years yata ngayon. Dati naging 5 years lang . So good for 5 years or 7 years yung yung minsanan mo? Pero magre-renew ka pa rin ng yung tinatawag nila ng PA, may CPC. Ayan. Itong kailan yun? CPC ay every 2 years renew. Ano yung CPC? Yung gamit ng galing na LTFRB yun. Parang nila yung kanilang paraan ng pag-accredit sa'yo, licensing nila sa'yo, CPC yun. Yung ano pa isa? Ganoon din siya, kaya lang yan, every 3 months. Sa LTFRB din ang may control na. LTFRB din ang naglalabas na. Magkano na may mga ganong iba, depende siya. May 2.5, may ano ba yun? Permit ba bali yun? Parang permit siya. Sa parang papel ba yun nilalabas yun? Papel yan. Anong posibleng nun? Ini-inspect ka? May inspection ba yun? Wala, alam mo lang yun, may sinesensya nyo yung papel o kaya may postal. Sa paanong paraan nila malalamang hindi ka nakaka-comply? Mag-message siya yun. Automatic So kapag ka pala naka-apply ka na or accredited ka na ni Grab, nakarehistro ka na rin sa LTFRB. Naka-timbre ka na rin sa LTFRB. Bali, Grab alaga noon, pagka alam nila mapapaso na yung mo. Grab. May message siya ni Grab. Para maging compliant ka para sa mga ganun permit. Ma-update mo yung mga requirements mo na may halaga ba yun? Na. Magkano mga halaga ng mga ganun periodic na permit? Merong yung sa 3 months, merong 2.5, merong malaki din Oo.
Depende rin Sa gobyerno na pupunta yun. No, LTFRB yan, ano? Government talaga siya. Government agency yan. O sa mga nag-aayos lang. LTFRB, hindi pa rin Hindi pa standard. tayo sigurado na ano nun. Hindi ka ba nag-i-issue Kasi hindi ba ang nagkakaroon ng memo ang alam ko, ng LTFRB doon? ang alam ko siyempre pagka yung CPC ang sa ano talaga. Ang talagang standard ng LTFRB. Nagagaling sa LTFRB, 2 years. Hindi pa kasi ako gano'ng nakapag-ano nila, hindi ako gano'ng pa nakapag Ay sa ano naman, sa aspeto ng kita, ano naman ang masasabi mo? Sa kita, basta masipag ka lang, siguradong may kikitain ka. So Manila based ang obligado ang mangyari ang setup ng isang driver. Kailangan nasa Maynila Oo, nasa Maynila ka. para mabilis ang Andiyan kasi sakay mobility, eh. para mabilis ang kilusan ng takbuhan. Pagka ba nakakailang biyahe ba sa ano ngayon, kalakaran ngayon? Kung Minsan, pagka maliliit yung mga pamasahe, mga 20 booking, ganyan, 20 rides. Minsan meron naman na puro malalayo pukol sa'yo. Siyam na booking lang, 10, ganyan, ang laki na ng bigay. Kasi puro mga long distance. tapat-tapat din. Tapat-tapat din. May sasakay ka pa nga, ano lang, 60 pesos. Ayan. Wala, lapit lang nun. Oo. So kumikita naman. Maliban na lang kung yung ang setup mo hindi sa'yo yung sasakyan. Oo, pagka hindi kasi sa'yo sasakyan, obligado may bondary ka eh. Binabayaran mo pa yung sino-shoulder mo pa yung para dun sa sasakyan, tsaka bubukurin mo pa yung kita mo. So para ka lang nagtrabaho sa may-ari ng sasakyan. Ganoon. Pero ano naman, kasi nga dahil mas mahirap magtrabaho sa ibang kumpanya na driver lang din. Dito ka na sa talaga may kikitain ka. Basta masipag ka lang. Masipag ka lang. Maliban dun sa mga ganong permits at saka sa Grab application nga, ano pa bang ibang mga posibleng mga gastos? Wala na. Wala na. Mga renewal ka na lang renewal, tapos yung mga maintenance na lang sa sasakyan mo. Yan ang mga gastos doon. Kasi araw-araw tumatakbo yan. Siyempre, operational cost yan. Gulong, yung mga repairs. So ingat sa pagmamaneho para maging maayos din sa sasakyan. Hindi kailangan natin kumita. Kasama ba dun sa requirement ng Grab yung yung insurance ng sasakyan? Oo. Kahit na naka-private lang Oo. Pero may insurance din naman kami sa sa Grab? Oo. Bukod pa yan? Meron pa yan. Paano nag-a-apply yun? Halimbawa ba't nasiraan ka or na-aksidente ka? Saan papasok yun sa Grab? Yung yung sinasabi dito yun nga katulad na sinasabi ko, meron gold, may may platinum. Depende yung cover niya. Sa may percentage pa rin. May percentage pa rin siya. Halimbawa, nagkaroon ka ng wag naman mangyari repair, aksidente. Meron kang private insurance yung sasakyan mo. Tapos meron ka pa rin kay Grab na makukuha. Yan na hindi pa namin hindi pa namin na-encounter madali Mabuti na lang hindi mo pa na-experience. Pero may iaasahan ka ba doon? Ibig sabihin may binayaran ka kay Grab na gano'n Kaya mo sinabing meron bang portion doon sa binayad mo doon sa registro mo or doon sa application mo kay Grab na insurance na sinasabi? Ang pagkakaintindi ko sa insurance ni Grab yung yung life insurance yata siya. Sa sasakyan hindi life. So yung talagang pwede mong maging repair encounter or accident encounter. Talagang yun talagang insurance, motor vehicle insurance talaga ang papasok. Yun lang. So basically life. Pero din, may cover din si Grab na hindi ko pala napag-aaralan, hindi ko pa na-check. Sabi kasi sa akin, may portion talaga na pwede. Kasi minsan tumawag sa atin, tingnan mo nga kung covered yung battery, gano'n. Kasi meron sila mga promo na pwede ka may libre check-up na ganyan, ng aircon, mag-message si Grab na dahil maganda yung performance mo. Yun na nga, yung level ng performance. Dahil sa ganito, o kaya may discount ka, ganyan. Meron din sila na yung family, mga parang pa-treat sa'yo ni Grab na sa pamilya mo. May mga pang may mga maid padala kami.
May mga program sila para Oo. ma-encourage ka. Meron akong nagpadala na 399 pesos monthly. Kaya pwede mo ibili ng gamot, vitamins, ganyan sa Paano mo nakuha yun? Message lang o sa message, Tapos- SMS ni Grab. anong may partner silang butika o Ayan, ano mo sa ano yun, sa ano na pangalan nung So, in short, voucher siya na makiklaim mo yan, dun sa yan ano. siya, yan. Hindi siya pera. In a form of siya. Ayan siya. 399 sa may pangalan ng butika. yung pangalan mo tingnan, alam mo. Ayun nga. Ganda lang ganun kasi nga. yun eh. Yung, Oo, basically dahil nga ano ka, qualified ka doon sa may message siya kanilang naman yung Grab. promo or kanilang ano tawag doon, parang encouragement na, pang-encourage yun eh. Oo. Para motivation nila, Oo, para maano ka, reward na rin dun sa Oo. yung na-achieve na number of rides. meron silang may sila sa Grab Pinas, so kukuha ka ng slot sa limit na sa gas, ganyan. Para siyang may hawak kang card. Discount card. Card na pwede mo siyang gamitin na walang babayaran ngayon. Sa susunod na araw ka na lang magbayad, pwede. Kung wala ka dalang gas. Dami nilang promo. Marami silang Marami silang mga incentives. Ayos pala. Tumutulong din sila in a way. Nag-give back din sila sa rider. Nag-message sila sa akin na Driver pala. naka-maintain yung platinum ko. May silang voucher na halagang 500. Yun, pwede ko gamitin sa grocery or pagkain sa Jollibee, sa ano. Ayos. Yan, okay din lang, okay din ang Grab talaga. Ano bang iba pang kumpanya na nag-ooperate? Ayan, Joyride. Yun lang may kalaban namin na Ang Angkas, puro mga 2 ang wheels. kaso puro to. Pero sa balita namin magkakaroon na rin doon ng 4 wheels yan eh. Hindi malayo. Kasi Joyride, nagkaroon na eh. Mga super taxi at Joyride eh. Talaga. Maraming complications si Grab. Ano pa mga pwedeng itanong ng mga tao sa Grab? Kung kumikita, Yung kumikita, basta yung kumikita masasabi lang namin, nasa sa'yo yan. depende. Basta't kaya mong yung katawan mo kumita, pero pagka puro lilim lang hahanapin mo. Hindi, marami rin kasing mga OFW, mga nag-iisip. Kagaya ko Marami na akong na-encounter kung na. meron naman akong sasakyan na private, Oo. di ano pang iisipin ko, alangan namang forever private yun, nagagastos lang ng gas at saka mag-maintenance ako na wala namang puntahan o wala namang kikitain. So naiisip din namin, maging operator man kami o driver, Oo. diba? Yun lang naman. So far, sa Grab, ang ideal talagang unit yung mga sedan. Sedan. Yung mga nakakapasa, yung mga SUV. 6-seater na siya. 6-seater pa rin yan. Yung ba mga in demand para sa Grab unit? Kasi, Pero paano ba naman yung van? Malabo ba? Medyo mahina ba ang van sa van na Grab? hindi namin gano'n ano yung van. Kasi masyado na marami yung laman yan. Bihira ang Oo, magpupok nun. bihira magsasabi ng ganyan. Iba, yung mga Avanza, Nova, Suzuki, yung mga gamit nila, mga 6-seater. Saan ka nga dati? EEI. Nag-Hyundai ako, Ngayon isa ng, Yanbu, isa ng Grab driver. Grab driver. Hawak niya ang kanyang oras. Yun lang ang ganda sa Grab, hawak mo oras mo. Nanawa ka rin sa Saudi, sa abroad, Inasama nga ako nung dating kasama ko, last na yan, sabi ko, hindi ko na kaya mag-aakyat, malaki na din ko eh. Ano bang masasabi mo tungkol sa Grab para sa benepisyo or sa kapakanan ng ating mga manonood na nag-iisip na mag-Grab? Madalas bang sa klase ng road sa atin, madalas bang repair, maintenance? Hindi naman. Basta yung huwag yung takbong ano lang din. Takbong Takbong responsable. gusto mong kumita na hindi ka masisiraan. Yan. Kasi habang talagang
Pipilitin natin kumita ng ganong kalaki na hindi mo na maiisipin yung sasakyan mo. Balanse Doon lang lang, mapupunta, no? doon lang Balanse lang. mapupunta yung kikitain mo. Mhm. Alagang grab, Oo, yun ang alagang grab tayo. Alagang grab. Eh, sa ano naman, kaya pa, hindi pa naman dumadaing sa halaga ng Gas. gasolina. Buti nga, bumababa na. Ayos. Ano yung promising nga. Oo, kailangan mapapaba ang mga kahit 40 man lang. Yun ang idea lang, para medyo, ano, Kung kakayanin, sana maputsagan. Pero, mali natin. Pero sa 50, okay na rin. Pero siyempre, mas gugustuhin natin yung mapababa ng gusto. Kaya lang, alam. Medyo mahirap ang gobyerno natin ngayon eh. oo nga. Ay, Hindi, tsaka may global ano yan. Pag mabababa natin hindi naman ang sa presyo, Pilipinas lang eh. May global issue yan eh. May mga global factors. Sika nga, para Hindi naman pwedeng Pilipinas lang Pilipinas lang magpapala ang ngayon. may mga link yan, may mga relasyon yan sa global economy at saka global market. Pag-usapan. Pero yun nga, sa ngayon, kaya pa naman, manageable pa naman yung halaga ng maintenance sa gas. So, I think nakapagpigil tayo ng medyo maganda-gandang tips sa ating mga manonood. Basta tsaga-tsaga lang sa pamamasada. Yun ang kagandahan, hawak namin ang oras natin dito. Yung mga grab driver na mga kaibigan mo, baka mapanood tayo dito to, no? Ano natin? Yung mga tiga-punantang mo dyan. Special na biyahe ito. Sino-sino ba? Pa-shoutout naman yung mga Shoutout yung mga kabarangay natin, tsaka kamag-anak. Timog boys dyan. Tapos yung mga tiga-punantang mo, mga kamag-anak ko dyan. Shoutout sa inyo. Oo. Artista na po si Joker. Artista na ako ngayon. Mga kamag-anak ko nasa Bataan. Mga kamag-anak ng asawa ko. Huwag po kayong mag-alala pagka sumikat to kunin kayong bodyguard nito. Hindi kayo makakalimutan. Hindi kayo mawawalan. Okay guys, so much for this topic. I think nabigyan namin kayo ng kahit pa paano tips. Kahit medyo magulo. Ayos lang, hindi naman masyadong pero ito base sa actual na experience na karanasan yan guys, kaya mas makabuluhan yan at mas realistic. Experience yan. Oo, mas makatotohanan yan guys. Okay, sana i-promote pa naman yung vlog ko, Solid TV po, Solid Family TV. Sana mag-subscribe kayo, i-like nyo ang kayo sa videos. like sa Solid Family TV. Family TV.